Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach you about different type of angles. So maybe introduction sa angles. So I'm going to start by discussing and magagawa ako ng practice problem. So let's go. So bago tayo magpunta sa angles, dapat alam muna natin tong difference between these things. So this is called a line segment kapag mayroon siyang formation. So we have a form here, we have dot. Meron tayong dot dito. There is how to distinguish kung ano yung line segment. So this is point A dito sa gilid and this is point B. So dyan natin ma-define yung line segment. Kung ra-write natin siya sa equation, or maybe not equation pero sa symbol, ganito siya. Ang tawag dyan is line segment AB. So now, ito naman, what is this thing? So, ito. Wait. So, ito, this is called array. So, kung yung sa taas is line segment, this is called array. So, ang array is meron siyang isang point and then may arrow. So, ganyan yung array. So, this is, lagay natin dito yung point A and then B. So, pag ilalagay natin siya sa ganitong symbol, it will be AB. So, ganyan. Isang arrow. So, now, let's talk about line. So, on line, ano ba yung line? So, ang line is kapag meron siyang dalawang arrow in both sides sa negative x direction at x direction, is meron siyang dalawang arrow. That means it is a line. Yes, line lang siya. Hindi siya line segment. Ang line segment is may dots yan, dalawa. So, let's call this A. Dito naman sa kabilang point is B. So, kung ilalagay natin siya sa symbol, yan ay magiging line segment AB. Oh, wait. Pangat ang natin So, ito. Line segment AB. Gulo ng araw natin. So, ganyan. Ang line segment AB. So, ano pa ba? So, ano naman kapag ganito? Ganito. So, ito naman tayo sa introduction sa angles. This is called acute angle. So, acute angle kapag less than sa 90 degrees. So, ganun para ma-distinguish natin yung acute angle. So, itong Greek symbol to, this is called theta. So, alam nyo na yan kasi meron tayong introduction sa Greek symbols. So, ito naman, what is this thing? So, ito. And ito. So, as you can see, perpendicular siya. Which means magkikreate siya ng 90 degrees. So, yung box na yan, define yan as a 90 degrees. Yan ay right angle. Tinatawag na right angle. So, meron siyang formation na 90 degrees. So, paano naman pa ganito? Ganyan. So, ito is tawag siyang obtuse angle. So, tinatawag tong obtuse angle kapag greater than siya sa 90 degrees pero less than siya sa 180 degrees. So, ganyan. Obtuse angle. So, ano pa ba ang lecture natin? So, yan. Theta pa rin yan nandyan. Always theta yan. Measure yan sa Greek alphabet. And what is this thing? Parang pag ganyan, no? Yung parang isang line lang. So, this is 180 degrees. Tinatawag yung supplementary angle. Pero in this geometric course, this is called straight angle. So, lagyan natin 180. 180 lagi siya pag supplementary.
And tinatawag siyang straight angle sa geometry. Or you can call it supplementary angle. So I think discuss ko na lahat ng mga type ng angle. Let's move on to other lesson. So let's delete this thing. So ano to? Drawing tayo ng line and may isa pang line. So dito yung theta. So nasa baba na to is ang tawag dito initial. So yan na tinatawag na initial, yung nasa baba ng line. And then yung nasa taas, this is what called terminal kung sa angle. So ito na namang nasa dulo is tinatawag na vertex. So lagyan natin ng points. Sabihin natin A dito. We have point B as a vertex and then C. So paano natin nararate siya sa symbol? So irarate natin siya symbol na parang ganito, angle ABC. So as you can see, ang B is lagi siyang nasa gitna. Kapag vertex, it is always in the middle ng line. And pwede rin natin ilagay na angle CBA. And yung vertex B is nasa gitna pa rin. So they are the same. Now let's go to next topic. Ano pa ba? So ito naman is I will tell you the difference between quadrants. Or maybe hindi. Kapag nasa unit circle na tayo. So mukha lang siyang Cartesian plane pero hindi siya Cartesian plane. So pag move up tayo sa pa-upstairs sa x to y direction, ang tawag yun is counterclockwise. Then we can write an angle katulad niyan. So may theta pa rin tayo sa gitna, tas terminal pa rin tong arrow sa taas. And then initial pa rin yung nasa baba. So pag pupunta naman tayo sa baba sa positive x direction and negative y direction, tawag to is clockwise. Pwede tayo mag-write ng angle na pa ganyan. And then dun pa rin yung theta. So terminal pa rin yung tawag dyan. So kapag pupunta pala tayo ng counterclockwise, positive siya, and pag clockwise, negative. So mahalaga. So next topic, saan na ba tayo? So drawing ulit ako dito ng parang Cartesian plane, pero tawag dito is unit circle. Hindi pa siya buo. And define natin kung ano yung mga quadrant. So dito is quadrant 1. Kapag sa quadrant 1, ang x values and y values are always both positive in value. And dito naman sa kaliwa, we have a quadrant 2. And dito sa baba is quadrant 3. So mamaya ako nilalagay kung positive or negative. Quadrant 4. So
So sa quadrant 1, ang x values and y values, they are both positive. They are always positive. And sa quadrant 2, ang x value is negative and y value is positive. Sa quadrant 3, both x and y values are always negative. And sa quadrant 4, ang x value is positive pero ang y value is negative. So, that's it. So, dito pala sa y is negative y direction. And negative x direction kapag punta tayo sa left. Pag sa downside, we will have negative y. Now, next discuss, ano pa ba? No, we're not going to discuss anymore. Let's go to practice problems on how we will measure kapag may given tayo na angle. Paano natin ilalagay sa unit circle? Or how we will guess, not guess, but to determine it. So, let's an example here. Theta is equal to 45. Wait lang. Pangit ng sulat. So, sabihin natin, ang nanap natin is 45 degrees. So, paano pala natin siya ilalagay sa unit circle? Or maybe, i-measure gamit yung parang unit circle na yan. So we have here, mag-draw tayo ng vertical line and then horizontal line. And then, pagka-drawing natin, so dito pala is meron tayong 0 degrees. So, lagay natin 0 degrees to 360 degrees kasi isang ikot niya is 360. So, dito sa taas is 90 degrees. We have 180 degrees dito. And sa baba is 270 degrees. So 45 degrees ang hinahanap natin, right? So, what we're going to do is pupunta lang tayo sa less than sa 90 and more than sa 0. So, isakto lang natin na ganito yung 45 degrees. Ang gagawin natin is mag-draw tayo ng arrow papunta sa origin tapos sa pataas. And that's it. That's how we will define the angle. So, tinatawag pa rin yung terminal at yung sa baba is initial. Okay. Now, let's move on to second problem. Let me just delete this thing. Okay, so mag-drawing ulit tayo ng line dito. Dito ulit. So, meron tayong 0 degrees dito to 360. And then, meron tayong 90 ulit dito sa taas. We have 180. And then, we have 270. So, paano natin di-define to? So, paano kapag meron tayong given na theta is equals to 135 degrees. So, malaki-laki na to. Ibig sabihin, lalampas tayo ng 90. And then, dito tayo sa gitna ng 90 at 180. So, yan yung 135 degrees. So, as earlier, magdraw lang tayo ng arrow sa origin, simula sa origin, and then, pop star. So, we have that. So, terminal pa rin yung nasa taas and initial. So, ito yung angle is, tinatawag siyang reference angle. So, malalaman rin natin yan. So, nasa na tayo? Paano naman kapag negative angle? So, try natin. Delete lang natin ito lahat. Tinatry kong di tanggalin yung line. Pero I think di pa rin kaya. So yan, medyo malinis na yung unit circle. Maybe unit lang, di pa circle. So now, where are we? So paano pag negative in number? So what we were going to do? Are we just going to throw up our test paper? Just kidding. So theta.
guess tayo ng number. Let's say 180. So 180, try natin. So pupunta tayo sa negative direction. Ibig sabihin, papalitan natin to, yung mga nakalagay dyan. Magsisimula tayo sa 0 ulit. Of course, 0 tayo. And then, negative 90 dito. Dito naman will be negative 180. And sa taas, biglang naging negative 270. So, that's how we will write the unit circle kapag negative. So, as you can see sa mock to, this is not a good example that I have given. So, I think, palitan natin yung yung theta. Let's say, hanapin natin yung 245 degrees. 240 degrees. So, saan hanggang saan pala yan? So, syempre, lalampas tayo ng 180. And then, nasa gitna lang siya ng 270 at 180. So, magdala tayo ng terminal dyan. So, simula pa rin tayo sa origin. So, ito yung angle na negative 240 degrees. So, pwede pala tayong bumalik. Mag-a-add lang tayo ng 360 dun sa 240 degrees angle na yun. And then, or maybe the same pa rin siya ng pupuntahan. Dun pa rin siya sa araw na yan. So, yan yung measure is pag pinag-add mo to or pinag-subtract mo. Subtract nga to. So, 120. So, 120 degrees. Pareho pa rin sila. So, that's it for this video. I hope you guys learned something about angles. So, that's all for today. Thank you guys.